Good morning! Ayan. Ayan, long time no live. So, ngayon lang ulit ako magla-live. Magandang umaga sa inyo lahat mga kasyembot. So, ayan, medyo pause po. Concert ko lang po kasi kagabi. So, gagawa po tayo ng red velvet cakes. But, yung cakes, gagawin natin siya into 3 dessert. Ahem. So, medyo paos. So, nasa harap natin yung ingredients para sa ating red velvet cake. So, gagawa tayo ng red velvet cake balls, red velvet mini cupcakes, red velvet mini cups dessert. Hello kay Ma'am Liz Cabagong. Good morning po. So, pagpasensyahan nyo na yung boses ko. So, we're going to start na. Watch lang po kayo. So, sa mga bagong dating, yung recipe po is nasa caption na po. Nandun na yung full recipe. So, the procedure is here, nasa video. So, first thing sa ating red velvet cakes, kailangan natin ng flour. This is 2.5 cups all-purpose flour. Narinig niyo naman ako, no? Hello ka, Ma'am Nelly Sumalino. Narinig naman ako. So, this is all-purpose flour. We have cocoa powder, salt. So, sa mga nagbabalak gumawa ng dessert, pwede to. We have baking soda, baking powder. Sasalain natin para walang buo-buo. So, that's dry ingredients. Then, mix natin. Hello! Good morning to Ma'am Lisen Manaligod. Si Ma'am Maricar Artiliano. Good morning! Once na-mix nyo na yung dry ingredients nyo, set aside natin ito. Proceed tayo sa ating liquid ingredients or wet ingredients. Shout out kay Ma'am Sharon Ebora. Hello. Good morning. We have here buttermilk. So, to make buttermilk, kailangan nyo ng 1 cup evaporated milk or fresh milk and 1 tablespoon ng vinegar. Kung walang vinegar, suka, pwede naman pong calamansi, any acidic. So, ilagay nyo na po yun sa evaporated milk o fresh milk. Then, wait ng 5 to 10 minutes, meron na po kayong buttermilk. So, this one is buttermilk. A-add po natin ang ating 2 large na eggs. So, naka-room temp po yan lahat. We have 1 teaspoon ng white vinegar. Any vinegar, silver swan or dato puti. 2 teaspoon ng ating vanilla. Siyempre, to make red velvet, kailangan natin ng red food color. So, we have here half a tablespoon ng ating Necco powder, strawberry red. So, ito po yun, yung gamit ko. Ayan. So, lagay nyo dyan. And red ferna. Half a tablespoon din. Good morning kay Sharon Ebora. Good morning kay Karen Pax. So, once na nandito na lahat ng wet ingredients, mix natin. You can see nag-red siya, di ba? Oh.
So, once na na-mix nyo na, set aside natin. Proceed tayo sa ating butter. So, the butter that I'm using is Anchor butter. So, this is 1 bar or 1 cup, yung isang buo. And then, meron tayo ditong white sugar. This is 1.5 cup. White sugar. Exact recipe, exact measurement, nasa caption ng video. So, going to whip the cream until light and fluffy. So, ayan na siya. So, saan natin nilalagay yung ating liquid? So, samutin lang natin. Good morning kay Ma'am Josephine Pelino. So, this one recipe, gagawa tayo ng 3 dessert. Para may idea kayo if you want to do ng yung buffet dessert buffet. Bali-baligtad. Ito na tayo. Basta hindi masyadong malakas. Ayan, haluin lang natin. Once na na-combine nyo na, tsaka natin ilalagay yung ating dry ingredients. So, 2 batches. So, this is your red velvet cakes. See? Kulay red siya talaga. So, stop mixing. Don't overmix the butter. Morning. Good morning, Sian. You gonna make your breakfast? You have the bread there. And you have ham and egg. So, ayan na siya. Turn off the fan. Meron tayo ditong mini cupcakes. Ayan. So, maliit lang yan. So, maglalagay tayo. So, gagawin ko is 24 pieces. So, maglalagay lang tayo diyan. Good morning kay Mara
Maripile May Henosas, good morning. Kay Maricar Orteliano. Ma'am, anong size? Ang size po nito is, ano ba yung size nito? 1 ounce. 1 ounce po siya, yun. Sa baking pan nila, ano yan, question ni Ma'am Lisel Manaligod. If sa baking pan nilalagay po yung measure, anong size po siya kasya? This one po sa 8x3 po. I-divide nyo lang siya sa dalawang 8x3 para mas mabilis siyang mabake. Then, you don't need cutting. If you want yung buong cake siya talaga, 8x3. Divide nyo lang siya sa dalawa para mabilis. Kasi pag sa isang pan nyo lang siya ilalagay, naku, matagal siyang mabake. So, dessert buffet man yung gagawin. Gagawa tayo ng dessert buffet. Regalo ko kasi ito. Tapos naisip ko na, so ibang gusto mag-negosyo sa dessert buffet o pang-added nila. In one recipe, makakagawa na kayo ng maraming klase ng dessert. Like this one. 3 dessert yung gagawin ko. Tapos i-costing nyo na lang. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung sahod nyo. Yung bayad sa mga efforts. So, by this time, nag-preheat na ako ng oven. So, ayan. Mini cakes, mini cupcake po siya. So, ngayon, set aside muna natin to. Ayan. Tapos, meron tayo dito 8-inch na baking pan. So, maglalagay tayo dito. So, ano yan, ano lang ako ng shortening and then nilagyan ko siya ng flour para hindi dumikit later. Ito mamaya, ito sa mini cup dessert. Yung nasa may baso na transparent. So, tatansyahin ko lang yung, for the temperature is 180 degrees Celsius, but for the time, tatansyahin ko lang yung time niya. So, I'll start with the 25 minutes. If hindi pa siya bake for the 25 minutes, I will just add another 5 minutes and check kung ready na siya. And then, if not, another 5 minutes. The rest na nasa bowl, gagawin, dumikit. The rest na nasa bowl, gagawin po natin siyang cake bowl. So, ayan. So, isalo ko na siya sa ating preheated na oven.
Ayan, sinalang ko na siya. So, gagawa na tayo ng cake balls. Kaya siya, hello, ka Ma'am Annalisa Tapala, Edith Panes, Lavarias. Saan ka nakabili ng cupcake molders mo? Po, masyado malaki. Okay. Hindi ko po siya binili. Bigay lang po siya ni sponsor. Actually, marami siya. Malalaki yung binigay nila. Yung by 3.5 ounce, 3 ounce and 1 ounce. Pero sa mga try niyo po sa mga baking supply kung meron. Ano po kasi siya, marami siya eh. Ilan ba laman nun? 24. Marag 4 dozen, 4 to 5 dozen yata yun. Yeah, yes, kung wala po kayong oven, pwede nyo siyang steam. Since this is a dense cake, pwede rin po siyang i-improvise oven. Improvise oven, yung gagamit kayo ng kawali, tapos ilalagay nyo sa stove, pwede po yun. So, ayan, nakasaksak na yan. So, yung sa mini cakes, naka 25 minutes yun. Okay, so, ayan, nag-preheat na ako. May oil na din yan. Cake balls. And then after that, pag naluto yun, mag-assemble tayo sa ating dessert buffet. Water. Ito, ang name po nito is Delish Treat. Delish Treat. Ayan. You can buy this sa Shopee or Lazada. Meron po sila. So, maraming klase po nito. But this one is a good brand. Ang tawag po yan is Delish Treats. Ayan. Hindi pa siya mainit. Dito maganda magluto. Kung gagawa kayong cake balls, mas maganda gumamit nito kaysa kayo magko-compact pa kayo. Kasi pag hindi proper yung pagka-compact nyo sa cakes, and then hindi maganda yung pagkakagawa nyo doon sa cake balls, o mag-ano yun eh, pwede siyang mabiyak. So, pag dip nyo siya, mabiyak siya. So, mahirapan kayo. But this kasi is solid na siya na ball. So, hindi siya basta-basta mabibiyak. So, na-demo na ako before how to make cake balls. So, same procedure lang. But this one is, I'm making red velvet. Sa previous one, chocolate naman yung ginawa ko. No? So, for this one, just use oil. Spread nyo lang siya yung... spread nyo lang dito at sa taas. Okay, pwede na siya. So, maglalagay lang tayo ng butter dyan sa loob. Teflon po ito, teflon. Ang dami. I'm using a small na ice cream scooper. Ouch. Ayan. Yung iba, sobra-sobra yung lagay ko. Ito overflow na eh.
O, pwede na yan. So, we just wait 7 minutes for that. Tara! 7 minutes. 7 minutes, okay na yan. Babaliktarin nyo lang siya. Jeez, init. Pwede na buksan ng electric fan. So, ayan. Gagawa tayo ng mini cups, dessert. So, ilalagay natin later dito yun, no? Diba? Then, ide-decor natin siya. Ayan. So, this one you can buy in Shopee. Mini cup ang tawag dito. Ang size nito is number 4. Ayan. May number 4 yan. Ayan, nasa baba. Number 4. So, marami po itong sizes. Maraming shapes. Pwede po kayo mamili doon. Kung anong shapes and sizes ang gusto nyo. May round, may square, may cylinder, or kung anong size gusto nyo. Pili lang kayo. So, medyo mahal lang siya. Pero hanap kayo ng mura-mura. So, 7 minutes luto na yan. Wait lang natin. May mga questions po ba kayo? Di ba ang ganda ng pagka-red niya? So, pag naluto yan, red na red talaga. So, gamit kayo ng powder and liquid. Kasi kung gel ang gagamitin nyo, masyadong mahal. Kasi mahal ang gel, ngayon? Gel food color. 100 plus. Mura lang ang Neco powder. Mura lang ang liquid. So, di ba? Kung saan tayo makakamura ngayon doon? Doon tayo kasi super taas ng bilihin ngayon. Ayan, naamoy ko na siya, mabango. As nakikita niyo, muusok. Sobra-sobra yung lagay ko na butter. Pag maglalagay kayo butter, nandun lang siya sa level ng lid what do you call this? Nung sa teflon, di ba may yung level? Hanggang dun lang siya. Para hindi siya lalagpas. Ma'am Ruth, magkano po ang bentahan ng cake pops po? Thank you. Okay, bentahan ko sa cake pops is 35 pesos dun sa chocolate flavor. But this one is red velvet. For the red velvet, mas mataas po siya kasi gagamit po kayo ng butter. Butter is not mura. Okay, ang gamit ko po is Anchor. Anchor is 156 yung nabili ko. So, sa ibang lugar, maybe mura or mataas. So, kung red velvet ang gagamitin nyo, you can sell it for 45 each po. Kasi hindi naman madaling gumawa ng cake pop. This is time consuming, plus yung sa pag-melt ng chocolate is hindi siya ganun kadali. So, patient po sa paggawa ng cake pops. So, kung example, gumagawa kayo nito, cake balls, pwede na kayong gumawa ng mag-chop kayo ng chocolate para mabalot. So, for this one, hindi ko na siya babalutin ng chocolate. Maglalagay lang ako sa ibabaw ng chocolate sa kanya. I'm using white ganache. So, ilalagay ko lang siya sa ibabaw, then I will just sprinkle. Pero kung gusto niyo siyang cake balls na naka-stick, babalutin, meron na po ako na previous video na ginawa. Actually, I had 2 videos na paggawa ng cake balls. So, follow niyo lang po yung procedure na yun.
Then, yung sa pag-melt ng chocolate is very important. Kasi pag nagkamali kayo sa pag-melt ng white chocolate, mahirap po siya. Kasi humihiwalay po yung ano niya. Ang white chocolate, tumitigas kasi siya pag na-over cook. Ayan. Okay, 1 minute na lang. So, wag nyo siyang bubuksan hanggat hindi pa tumutunog ang timer nyo. Kaya baka masira. May time na dumidikit siya kahit teflon siya, may time na dumidikit po talaga siya. So, ingat lang. Hello, I'm Princess Roanne. And Day Ali Armida Evangelista from Puerto Galera. Question ni Princess Roanne, how much ang package nyo for buffet package? For buffet package, ang starting price ko is 5K. 5,000 po ang starting price. That's 5,000 is good for 50 packs na po. Hi, paano ba mag-melt ng white ganache? Si Maribel Chu. Oh, nagawa ko na po yung pag-melt kung proper melting sa white ganache. I-post ko lang po yung link sa comment nyo, Ma'am Maribel Chu. Kung paano pag-melt ng white ganache. Kasama na po yun dun sa paggawa ko ng cake boss. Kasi maraming nahihirapan dyan sa pag-melt sa white ganache. Yun kasi ang pinakamahirap talaga, ang mag-melt ng white ganache. Ang white chocolate. Si Ma'am Araceli De Sales, watching from Santa Maria, Bulacan. Ayan, tumunog na. Check natin. Ayan. Wala yung iba. Aray, init. Napunta dito. Aray. Napunta sa ibabaw. Sumobra kasi. Aray. Init siya. Wait. Ayan, kita nyo, dumikit sa... Ay, pagkulang. Isa. Tara, baliktarin lang natin. Di ba ang ganda? Oh, blog na blog. Oh. Tapos ito, tara, halika dito. Dumikit. Ang ganda yan. Tingnan nyo. Bilog na bilog talaga. Very pretty. Oh, parang si Chef Ruti lang. Charot! It's so perfectly round. Yes, it's perfectly round daw. Sabi ng anak ko, Diyos ko, nosebleed na naman ako. It's also stick on the back. Yeah. Actually, luto naman na yan. Tanggalin nyo lang yung mga extra. Ayan, tanggalin na nga natin. Yung mga extra nito, yung sobra, madali lang yan matanggal. See? I-balls na kayo. Ito yung sobrang lagay ko. Pag sobra, lalagpas talaga yan. So, tanggalin nyo lang yan. Tatanggalin. Madali lang yan matanggal. No? So, mamaya ka siya tatanggalin. May cake balls na kayo. Palalagyan lang natin yan. So, maglalagay ulit tayo.
Okay, ganun lang kadaling gumawa ng cake balls. Hindi nyo na kailangan gumawa. Yung sa mga crumbs, mahirap kasi siya eh. Madali siya mag-break. Pero pwede rin nyo naman gawin yun. Pero wag nyo na lang ituhog. Lagay nyo na lang sa ano, sa cupcake liner. Cake balls naman kalalabasan nun. Ngayon, gagawin ko is, may mga natira, so sisimatin ko siya. Kunin ko lang siyang ganyan sa, ano din, tsaka ko siya ilalagay dito. Ayan. Kasi hindi ko na siya masandok. Wala, nag-overflow na. Tara, overflow na. 7 minutes po ulit. Okay, question ulit. Oh, si ma. Opo, ma. Mahirap siya ganache. Di ko maintindihan ng matigas siya. Yes, tumitigas po ang white chocolate kapag na-overcook. So, isisend ko lang po sa comment, Mama Ribel. Oh, chocolate. Okay, okay, question. Si Ma'am Araceli Desales. Ma'am, pwede po bang pabati sa anak ko na birthday today? Si Marty Naselli. Happy birthday po kay Ma'am Marty Naselli. God bless po, Ma'am. Happy birthday sa anak ni Ma'am Araceli. Si Marty Naselli. So, and then, question ni Ma'am Ellen Ledesma. Ilang minutes po ang pag-bake sa cake bowl? Sorry po, late ako. 7 minutes. 7 minutes po ang pag-bake sa cake bowl. 7 minutes, saktong-sakto na yon. Walang kulang, walang sobra. So, ayan siya. Madali lang siyang tanggalin. Tak. O, diba? Ari ko. See? Paborito ng mga anak ko yung mga crumbs, kay crunchy. So, another 7 minutes. So, overflow na naman po yung iba dyan. Si Ma'am Nina Doero, watching from Surigao, from Cantilan, Surigao del Sur. For this one, ako ba siya lalagay? Dito ko na siya lalagay. Tingnan natin. Beautiful. Beautiful. Okay. Chubby. Hindi natin siya lagay. So, habang pinapalamig natin. Oh, kita nyo? Perfectly round. Ayan.
Wag na yan. Kulang. Okay, may another question. Okay. Okay, Princess Roam. Ano pong magandang gamitin na white chocolate, ma'am? Yung ginagamit ko kasi berries, meron pong buo-buo kahit melted na lahat. Okay. Ay, ano po siguro pag melt nyo? Maganda rin po ang berries. Gumagamit din po ako ng berries. Para wala siyang buo-buo, make sure pino po yung pagkaka-chop nyo. Test na halo po siya ng maayos para hindi po siya magbuo-buo. Walang buo-buo. I'm using berries. Minsan kalota. Okay po si Berils na brand. So, may technique lang po talaga para maganda yung pagkaka-melt niya. May technique. Na-share ko na yung technique noon. Nung nagturo ako ng paggawa ng cake balls. Next question, si Princess Roan ulit. Ano po magandang white chocolate mix and berries? Ayun na, singham. So, saan po nabili ang cake balls na lutuan? Kay Shopee meron. Si Shopee. Deli Street po. Hindi ko lang alam kung magkano yung price. Pero meron po siya. Mura lang yan. Nasa mga 1,000 plus. Ito po, 6, 8. Yan, sakto. Wow. Ayan, luto na yung cupcake! Tara! Mini cupcakes luto na. Mainit. Wait lang, wala akong puno ang mga tables ko. Seven minutes. Luto yan. Ayan. Tumalog na. Stop! Open nyo ulit. Tagalin natin itong sobra. Kita nyo, di ba? Ang ganda. Round na round siya. Yeah. Actually, ano siya, hindi lang siya cake balls, pwede rin siyang cupcakes. May cupcake molder din yan. So, papalitan nyo lang yan, yung Teflon na molder. Lagay nyo lang yung sa cupcake na molder. May cupcake, meron na rin po kayong cupcake. So, for that one, adjust lang sa time for the cupcake. Ayan. Oh, diba? See how beautiful. Round na round talaga siya. Round na round po talaga yan. Tiring! Ang ganda. Okay. So, hindi natin siya lagay diretso. Hindi natin yan lagay diretso. Ako tumunog na yung sa oven. Ayan. Tapos na tayo dito. Mainit. Ayan. Sarang. So, palalamigin lang natin ang ating cake balls. Gagawa tayo ng ating chocolate dito. So, ayan. Kukunin ko lang yung nasa oven. Ayan mga friends. Masarap yan. Crunchy. So, ito yung ating mini
Mini cupcakes. Mini cup. Mini cupcakes. So, ito naman yung isa, nakapag-bake na din tayo. Luto na yan. See, ang ganda. Oh. So, ito muna. Minute ko yun. Ayan siya. Mini. Maliit yan talaga. See? Maliit lang siya. 1 ounce. Ano yun? Alam ko may madaling pagtanggal dito. See yan? Can you clear some of this? Kasi ang sikit eh. Okay, coming. Matanggal sa to, bebe. Ano, mama? Oo, sa mga ano to, dessert buffet. Kasi bukas magsiset up ako ng dessert buffet. Ayan. Pinulagay ko, hindi pantay-pantay. Pero maganda to, umbok kasi siya. Tiyan. Okay, red na red. Ang cute siya. Cute! Yes, baby girl. That's it. Thank you. Ayan. See? Ang cute. Dito na lang din yung cake bowls. Oh. Para maganda siya. Para kita nyo lahat, isahan na lang. Oh. Ayan. Oh, diba? Pinapalamig pa natin yan. Okay. Set aside. Pusit tayo dito. So, mainit pa yan. So, ilus lang natin yung sa side. Hindi po yung didikit sa ilalim kasi nilagyan ko yan ng shortening and flour. Sa ilalim and then sa sides. So, i-shortening nyo, then maglagay kayo flour, then taktak nyo hanggang sa mapunta sa gilid, pati sa ilalim. Mainit. Tara! See? Ang linis. Tara! So, ayan siya. Malambot pa yan kasi nga mainit.
Dapat malamig. Huwag yung ikakat ng cakes pag mainit ha. Dapat malamig na siya. Kasi habang mainit yan, habang mainit yung cakes ninyo or anything na ginabake ninyo, nag-process pa po yun ng pagluto. So this is our mainit! Sus, Ginoo! Ayan, that's our red velvet cakes. So, gusto niyo siyang i-bake into round 1. Pwede, 8x3, dalawa. Ayan. Ano pong pwedeng alternate ng Necco powder? Yung pag wala. Mura po kasi ang Necco powder. Kasi, eto, this is Necco powder. Actually, malapit na siya mag-ug. Konti na lang siya. Ayan. Puno yan, puno. So, this is only, yung binili ko to, this is only 32 pesos. Can you imagine, this is 32 pesos. Yung binili ko siya. Tapos, matagal siyang gamitin. And then, when I use this super red po talaga yung cakes or anything na nag-bake ako na kailangan ng color red. So, I use Necco powder and sinasamahan ko siya ng red liquid. Kasi kung gagamit kayo ng red gel color, masyado pong mahal. Kasi marami po kayong magagamit. Mahal po ang gel ngayon. Nasa 100 plus na po siya. Ang Chef Master na red. Kasi kung wala kayo nito, gagamit kayo ng gel food color na kulay red. Pwede kayong gumamit ng Christmas red, red, super red, anything red. Hindi pwedeng pure, hindi pwedeng purong liquid lang. So, this is the liquid that I'm using, Perna Red. Hindi pwedeng puro red kasi hindi rin siya masyadong tatalab. So, kailangan ng liquid and then powder. Kung wala kayong powder, use gel food color. So, ayan siya red. Nagtataka gusto yung iba red. Ayan po, red siya. Ayan, medyo malamig na siya. And malambot yan. This is a moist red velvet cake. So, ngayon gagawin natin, magka-cutting tayo. This one, ilalagay po natin siya sa mini cups natin. So, igamit tayo ng isa. Mainit pa siya. So, pag hinahati nyo, mabilis lumamig yan. Eats. Ayan. So, sinukat ko lang siya. For the bottom. Yung pinakababa niya. Lalagay nyo lang yan dyan. Just like that. Mura lang po yun. 32 pesos o 42 pesos. Depende sa lugar. Kasi dito, sa binilan ko, nung binili ko siya, syempre, na yun, ilang buwan na yun. 32, syempre ngayon, baka nag-increase na yan. Pero, wala pa siyang 50 pesos. Super mura lang niya, as in. So, pag nagbibig ako ng mga breads, na kailangan ng color, I use powder. So, ayan. Ganyan po ang magiging itsura niya. Tapos, maglalagay tayo ng icing, and then cakes ulit, and then icing. Okay.
Sa mga tira-tira, sa mga ganito, pwede nyo yan gamitin. Wala namang sayang dyan. Kasi ano, pwedeng gawa ng paraan. Diba? Sa easy. So, binibigyan ko kayo, I'm sharing to you sa mga technique para wala kayong wastage. Kasi sa buhay, sa ngayon, mahirap mag-wastage. Ayan, churon. Kung kulang, tatagal nyo pa. Ayan, sa middle. Masakit na yung balakang ko. See? Ah. Huwag kayong mag-alala, naghugas ako ng kamay. Ayan, nainis po yung aking kamay. Mamaya may ano na naman ako. Magkano na naman ako ng basher. Huwag yun na akong i-bash. So, isa-side ko lang muna to kasi lalagyan na natin yan ng frosting. So, continue tayo dito. Bawasan natin, syempre. Sobra yan. Okay, question. Anong name ng container nyo? Ano to? Mini cup. Mini cup container. So, after this, magla-live ulit ako mamaya para sa cakes naman. I'm making 2 cakes. So, yung design. So, pwede nyo yan i-add sa ano nyo, sa dessert buffet nyo, kung magde-dessert buffet kayo. Tapos, i-costing nyo lang. Kailangan lahat kasama. Kung yung pinakakalit-liitan ng mga ginastos nyo, isama nyo. Diyan, tsaka nyo siya ilagay sa package. Ayun. Makapal, ganit. Okay. So, ilalagay ko lang siya dito sa gilid. Kasi, para, ano, siksik. Siksik, klikli. Pwede nyo siyang i-press or i-compact. Tapos, yung mga sobra, pwede nyo igawing i-crumbs, then ilalagay nyo siya sa top. Pwede yun. Papakita ko yun later. Pakita ko sa inyo later. So, ayan, as you can see, marami pa po yan. Pero, mamaya ko na siya gagawin. Ito na yung demo ko. Since the same lang din naman siya. Para hindi tayo magtagal. Siya ang fan. Ang init. At pa-on ko sa fan. Ayan. So, as yan, kita nyo, di ba? In one recipe, you can make 3 types of dessert. Actually, hindi lang siya 3 types of dessert. Marami kayong pwedeng gawin sa isang recipe. Is just use your imagination sa paggawa ng mga dessert. Like this one is mini cupcake, cake balls, and mini cups. Pwede nyo rin siyang gawin, for example, sa leftover natin ng cakes kanina, gagawa naman, pwede kayong gumawa ng like brownies. Sa brownies cup na red velvet. I'm gonna show you.
See, like that. So, meron kayong brown, pang brownies naman siya. So, siyempre brownies is square. So, lagay lang kayo ng mag-drizzle lang kayo ng chocolate dyan. Tapos sprinkle. Meron na kayong brownies din. Diba? Maliit lang yung lalagyan. Wala kasi ako medyo, this is 1 ounce. May mas malaki nito. So, wala lang akong medyo malaking lalagyan. See? See that? See, another dessert idea. Ayan. Oh. So, just use your imagination pag gagawa kayo ng mga dessert. Kasi sa isang recipe, marami na kayong magagawa. Ayan. See. So, ayan. Sana nakatulong yung idea. Set aside natin. Yeah. Okay. Set aside ko lang to. Gawa tayo ng which one first? The ganache for this one and frosting for this. Okay, I have here white chocolate and yung cream. For the cream, I'm just using Bibo for Bibo na color purple. Ayan. So, ayan. I-melt ko lang siya sa microwave for few seconds and then mix, few seconds and then mix. Don't overmix. Ten seconds. 10 seconds lang to. Ayan. So, makita nyo, may bubuo pa siya. I just mix. Hanggat mainit yung bowl, continue mix. Ayan, nakita nyo, nag-melt siya. So, may buo pa yan. So, pag nawala na yung init ng bowl, pwede nyo siyang isa lang for 5 seconds. 5 to 10 seconds. Huwag minutes. Wasak ang ganache nyo. Seconds, segundo lang ng segundo sa pag-melt ng chocolate. And pag nag-mix kayo, use wire whisk. So, sasalo ko siya for another 10 seconds.
then mix again. Ang technique dyan is yung paghalo nyo. At yung syempre pag proper melting nyo sa microwave. Kung wala kayong microwave, pwede naman po ang double boiler. Pero yung mixing, very important. This is ganache. See? Ayan na siya. Oh, danda. Ayan. Okay, nakapag-share na ako ng recipe nito before. Marang best ko na siyang na-demo paggawa ng ganache. White ganache, water ganache. So, na-share ko na yan. So, i-comment ko na lang, or ilalagay ko na lang sa caption. Hindi ko po kasi nalagay sa caption. Iba yung nilagay ko dyan. So, this is white ganache. So, iba din po yung sa for the cake balls. Ano lang, pure chocolate lang po yun. So, ayan. So, since mainit pa yan, hindi pa natin siya mapapipe sa ating dessert. Let it cool muna. So, ilalagay ko lang siya sa rep para mabilis siyang lumamig. So, gagawa tayo ng icing. May mga natutunan po ba? So, I'm using whip it. So, this one is whip it. Nakamit na siya. I-remit lang natin. For the red velvet cookies, may na-share na po ako ng red velvet cookies. For the red velvet cupcakes or cakes, this is the recipe. May nakalagay na po sa pwede po yon, cakes or cupcakes, pwede siya. So, ayan, pwede na yan i-pipe sa ating. So, I'm just using whip it. And hindi na ako nag-cream cheese frosting kasi mainit. So, we do the mini cupcakes first. So, if you like the video, please don't forget to share. Maraming salamat po sa mga nag-share. I'm using 1M. Okay, nag-cool down na yan. So, mag-pipe na ako.
Okay. Ang liit. Yes, pwede. Ganito gawin nyo. Hindi pwedeng purong Neca powder. I-mix nyo ang Neca powder sa liquid, then saka nyo siya ihalo sa whippet. Hindi pwedeng puro ha. I-melt nyo muna yung liquid. I-melt nyo muna yung Neca powder, strawberry red sa liquid na red, saka nyo siya ihalo sa inyong whippet. Make sure wala na siyang yung powder na lusaw talaga. So, ayan! Na-pipe na natin. How cute! Yay! Ang cute! So, ngayon, lalagyan natin siya ng crumbs. Wait lang. This one, it crumbs from the cake. Lagyan nyo lang siya ganyan. Oh, diba? Oh. Ayan. So, marami ba kayo nakuha mga technique? Kung marami, please share my video. Ayan. Pray! Okay, lovely. O, diba? Ang ganda. O. Stable yan. O. Okay. So, ngayon, tapos na tayo sa ating cupcakes. Punta tayo dito. Dito tayo. Ayan. So, syempre, whippet pa din ang gagamitin natin. Itap nyo lang. Kung wala kayong whippet, pwedeng what I call this, pwedeng whipping cream lang. Kasi nasa naman siya eh. Nasa container lang siya.
siya para dumikit siya sa ano, sa cakes. Okay, question. Question si Ma'am Karen Tax. How much pwede ibenta yung ganyan? Wala po akong costing. Wala akong costing sa cupcake, sa cakes. Kaya hindi ko siya ma-costing. Kailangan nyo po muna i-costing yung cakes kung magkano. Ayan, bumalik ito. I-costing yung mga product na ginamit nyo. Ayan, ubos. Pero pag may benta ko dito, yung medyo malaki dito, 65 isa. Yung isang ginagamit ko, this is small one. Yung medyo malaki dyan, 65 po ang benta ko, isang ganito. So, pag naubos tong whippet ko, Bibo na lang gagamitin ko. Bibo na whipping cream. So, lalagyan ko muna siya lahat ng frosting. So, maglalagay tayo ng cake sa ibabaw. Children, quiet, children. Lucky, quiet. So, ayan, ganyan yung gagawin nyo, oh. So, cake, frosting, and cakes ulit. Ayan. Oh. Tapos nyan, magpapipe kayo ng icing. Asa na icing ko? Magpapipe kayo ng icing sa ibabaw. Tapos, lagyan nyo lang ng decoration. Pwedeng chocolate. Hold on. Ayan! Tadam! So, ayan. Ganyan po siya. Diba? Ang cute! So, you can sell this for 55 pesos kasi maliit lang siya. Yung medyo malaki dito, 65. Ayan. So, kailangan nyo pa rin mag-costing. Kasi magkakaiba ang presyo sa bawat place. So, ang cute. So, later ko na yan gagawin. This one na tayo. So, at least nakita nyo lang yung idea paano siya gawin.
Piping bag. Transfer. And then, papipe lang po tayo dito. Ibabaw, it will, bababa po yan. See how beautiful yung ganache natin, di ba? Lovely ang ganache. Dondo. Ayan. So, konting shembot na. Patatapos na. Okay. So, this is idea na pwede nyo gawin sa gawa kayo ng dessert buffet. In one recipe, think of a way kung paano nyo siya magagawa ng iba-ibang shape. Someone's calling me. Tumatawag sa It's my dad. So, sprinkle. So, that's it. Later na ito. So, ayan. So, mag-sprinkle lang po kayo dyan to make just like this. So, later ipopost ko to. Pipicturean ko siya isa-isa. Then, pwede nyo siyang i-grab. Pwede nyo siyang i-grab and you can use the photo. So, yun lang po. Maraming salamat sa lahat ng nanood. So, kung nagustuhan nyo po itong video tutorial, you can please don't forget to share my video and like. Thank you sa lahat ng nanood. See you again later for the cake decorator. Bye! Bye-bye!